Balitang-balita na, itataas ang proof of funds para sa mga international students na pupunta dito sa Canada. Mula sa dati po na funds na 10,000 Canadian dollars, gagawin na ito na 20,635 Canadian dollars per year. Hindi magandang balita, guys. Anong say ninyo? Pag-usapan natin ang mga detalye dito sa ating video, kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Si Ate Menchi po ito. Welcome back to my channel, Menchi's Philcan Life. Sa ating mga videos, guys, naghatid ako sa inyo ng mga impormasyon tungkol sa Canada. Kung gusto nyo ang ganitong mga topics, you may consider subscribing sa Menchi's Philcan Life. Pwede rin kayo mag-share ng video ko sa inyong mga friends and family. And you can follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. Pwede rin kayo mag-join and be a member of this channel. And of course, pasalamatan ko ang ating mga channel members. Thank you very much, Rizal Dumalag, Adelfa Salon, Franklin 05 Bakilod, Imelda Lial, Buang Manubag, Joyax Carcueva, kay Alma Napoles Lequin, Nani Emmy Vlog, John Canlas, Chevy Dalanado, Lisel Belenson, kay JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat guys sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Hindi magandang balita itong dala ko ngayon, pero kailangan ma-update pa rin kayo guys. Update tungkol sa Study Permit Canada. Ayan. Yun na nga, the sad news is, itataas po ang funds na requirement para sa study permit in Canada. So, yung mga nagbabalak pumunta rito by next year, apektado kayo. Sapagkat mag-umpisa po ito effective on January 1 of 2024. Yung dati pong proof of funds na 10,000 Canadian dollars kada estudyante, madodoble, higit na doble pa. Magiging 20,635 Canadian dollars na po ang dapat na pera ninyo na ipapakita at dadalahin dito sa Canada dahil sa cost of living na mataas na. Yan. So, ang laki, mahigit doble ang magiging requirement. And that is beginning January 1 of 2024. Kaya pa ba ito? Kumusta ang ating mga aspiring international students dyan sa Pilipinas? Kaya pa ang 20,635 Canadian dollars? Kailangan ay nandyan ang perang yan at dadalahin nyo po sa Canada. Dahil nga sa mataas na cost of living at dahil na rin po sa mga insidente na ang mga estudyante rito ay nagiging biktima ng vulnerability, yung madali silang mapahamak dahil papasok sila sa anumang transaksyon kasi wala silang pera. No? Yun. So, ito po ang sinasabi mismo ni Immigration Minister Mark Miller nang sabi niya ito ang ating remedyo para maging mahusay pa rin ang takbo ng international studying in Canada. Alam ko, umiiling-iling kayo dyan at sinasabi ninyong, naku, paano ba yan? May plano pa naman tayong maging student sa Canada as the entry. Yung parang stepping stone. Yung pinakang unang entry nyo sa Canada. So Canada is through a study permit. Pero, ang laki, 20,635. Saan nila kinuha itong halagang ito? Yan ang tanong. Alam niyo po, itong luma na requirement na 10,000 Canadian dollars is matagal na po yan. Ngayon, ibinase po nila sa Low Income Cut-Off o yung LICO, L-I-C-O, LICO. Yun pong LICO ay basehan din yan kapag ikaw ay sponsor ng iyong pamilya, yung low income cut-off. 75% ng LICO of this year, pinagbasehan po nila. At hindi naman the full amount of LICO, it's 75% po ng LICO na yan. At ngayon, ang LICO po na amount for this year, 2023, ay 27,514. Yan ang low income cut-off. So, ibig sabihin, 75% niyan is 20,635. Yun yun. At taon-taon daw po ay i-adjust nila
ang funds na dapat nadalahin ng estudyante. Depende sa LICO, sa Low Income Cutoff. Anyway guys, higit nating pag-usapan. Ngayon, hindi pa po ngayon January 1, ibig sabihin ngayon, hindi pa effective yan. Do you get my point? Okay. Ano pang iba mga updates tungkol sa international students? Itutuloy po, ito maganda naman tong balitang ito, itutuloy yung policy na pwedeng magtrabaho ng full hours o mahabang oras ang estudyante hanggang April 30 of 2024. Yan, okay? So, ito po kasi ay special na policy din ito na binigyan ng karapatan ang mga estudyanteng magtrabaho ng higit sa 20 hours per week. Dati-dati po, the normal is 20 hours per week lang ang pwede niyong gawing trabaho as part-time. Kasi nag-aaral kayo Pero ngayon, ay ini-adjust nila yan. Hanggang April 30 of 2024, pwede pa kayong magtrabaho ng mahabang oras. Pero, kailangan narito na sa Canada at nakapag-apply na hanggang December 7 of 2023. December 7 po nung i-announce ng isang araw, no? So, dun din po effective yung PEDSA. Kailangan nakapag-apply na kayo ng December 7. Beyond that, kung ngayon lang kayo mag-a-apply, lampas na ang December 7, hindi na rin kayo qualified dito sa long hours na ito of work. Okay? Isa po yan sa bagong update. Ikalawa, yung mga nag-online studies sa abroad, halimbawa nasa Pilipinas ka at online ang iyong ginagawang mode of studying sa school sa Canada, ikaw ay qualified pa para sa PGWP o yung mga online hours mong yon ay qualified para sa post-graduation work permit na ikukwenta nila na kasama yung online courses ninyo. Ayan. That's another good news. Pero, may isa pa, yung ikatlo, ay hindi na po uli good news. Ito po yung 18 months na binibigay na extension para sa post-graduation work permit na in-extend po hanggang December 31 of 2023 and that is the end of this month, December 31, 2023, hindi na po yon i-extend. Hanggang doon na lang yon. Okay? Yun po ang mga update, guys. Yun po ang dapat nating malaman mga updates dun sa mga pupunta sa Canada as international students. Sa mga inanunsyo ni Mr. Mark Miller, isa pa po ito ang sinasabi niya. Posible na bigyan ng cap or quota ang international students approval per province kung hindi raw gagawa ng aksyon ang mga probinsya para bigyan ng suporta ang mga international students. Kasi kaya tayo nagkakaproblema sa housing ay sinasabi nila doon na walang masyadong effort ang probinsya at saka ang mga schools, mga DLI, Designated Learning Institutions, no? So, ang sabi ni Mark Miller, baka bigyan nila ng quota, talagang pauuntiin na ang papasok ng international students kung hindi makikipagtulungan ang mga provincial government at saka ang mga DLI. Anong say ninyo guys? Kaya pa po ba yung 20,635 Canadian dollars? Magkano ba sa pesos yun? Ang halaga niyan ay 825,400 pesos. 825,400. Yan. Hindi pa kasama dyan yung tuition fee. Ang tuition fee po sa isang semestre ay mga 8,000 Canadian dollars. So sa isang taon, mga 16,000. Hindi pa kasama din dyan yung inyong pamasahe papunta rito na mga $3,000. Yun. Kaya, kayo ang makakapagsabi ng inyong komento guys kung ano ang nafe-feel ninyo ngayon, yung mga nagplano, nagsisimula na ngayon, na mag-asikaso ng papeles, mga nakapag-kontrata na sa mga eskwelahan, mga ganyan, nakapag-inquire na sa mga schools. So, just anong say ninyo guys? Ako may say. Ihabol nyo bago mag-January 1 of 2024 ang application ninyo. Kasi this will only take effect on January 1 of 2024. Meron pa tayong 20 days sa buwan ng Disyembre
Kung meron na kayong DLI acceptance, ihabol ninyo ang work permit application para 10,000 pa rin po ang required proof of funds. Yan po ang masasabi ko. Kung kayang ihabol. Kung hindi kayang ihabol, ayaw nyo na sa study permit, then marami namang ibang programa ang Immigration Canada para kayo ay makapag-Canada pa rin. Meron pong work permit, meron pong visitor visa, at meron tayong permanent residency through express entry and mga provincial nominee programs. Yan. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa kung talaga namang ang inyong gusto ay pumunta sa Canada. Salamat sa inyong panonood, guys. You may consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. Pwede kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life din ang pangalan. You can share my video sa mga friends ninyo at you can be a member of this channel. Thank you very much, Rizal Dumalag, Adelfa Salon, Franklin 05 Bakilod, Imelda Lial, Buang Manubag, Joya Scarcueva, kay Alma Napoles Lequin, Nani Emmy Vlog, John Canlas, Chevy Dalanado, Lisel Belenson, kay JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat guys sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Yan na muna guys. Salamat po sa inyong panonood. Sa Ate Menchie, ito mula sa Toronto, Ontario, Canada. Thank you and I'll see you again next time.